Kain na hinala ang kilos ng misis. Dahil araw-araw itong umaalis at nakakolerit pa, mabuking kaya siya ng Mr. Nagulat si Mang Pedring ng pagka-uwi. Niya mula sa trabaho ay madatnan niyang wala ang kanyang misis na si Aling Malia. Magang umuwi si Mang Pedring dahil sumama ang kanyang tiyan. Nasaan ang nanay ninyo? Tanong ni Mang Pedring sa kanyang mga anak na sina Joshua at Kamya. Nagtinginan ng magkapatid. Ay, sabi po niya ay mamamalengke lamang po siya, sagot ng panganay na si Joshua. Ganun ba, nagugutom na ako? Hindi ba nagluto bago umalis? Hindi na sumagot pa sina Joshua at Kamya, parang iniiwasan. Siya ilang sandali. Lamang ay dumating na si Aling Malia. Bihis na bihis ito at may kolorete pa sa mukha. Gulat na gulat ito nang makita siyang nasa bahay na Pedring. Nakauwi ka na, parang tinulos sa kanyang kinatatayuan. Si Aling Malia nang makita siya, oo, kumukulo ang tiyan ko kanina pa nakailang beses. Akong nagpunta sa palikuran sa trabaho. Kaya minabuti kong umuwi na lamang. Ikaw, saan ka galing? Kitang-kita ni Mang Pedring na napatingin si Aling Malia sa kanilang mga anak. Kunwari ay abalang-abala ang mga ito sa panonood sa telebisyon. Ngunit napansin ni Mang Pedring na wala namang dala. Dalang ni isang plastic na kinalalagyan ng mga pinamiling karne, isda, gulay o prutas man lamang ang misis kung galing ito sa palengke. Pumunta ka lang sa palengke, nakakoleret ka pa biro ni Mang Pedring, Palengke? Hindi naman ako na malengke, may nilakad lang ako na utal na sabi ni Aling Malia. Ano naman ang nilakad? Nagpatulong lang yung kaibigan ko na magpalakad ng papeles sa insurance niya. Teka nga muna, magluluto na ako mamaya na ang kwentuhan. Sabi sa ni Aling Malia, halatang umiiwas ng gabing iyon ay hindi makatulog. Si Mang Pedring kakaiba. Ang ikinikilos nitong mga nagdaang araw ng misis, tila may tinatago ito. Ang totoo niya, nagsisimula na siyang maghinala sa kanyang asawa. Sinadya niya talagang umuwi ng maaga kanina. Bukod pa sa talaga namang masakit ang kanyang tiyan. Magkaiba ang sinabi ng anak sa sinabi ng kanyang misis na dahilan ng pag-alis. Nito napansin niya rin na madalas itan nagpapayad ng mga pampaganda. Ang misis na hindi naman ito ginagawa noon. At kanina nga to, pastor na ito, nakakolerit pa, kailangang makausap niya ng masinsinan. Ang kanyang mga anak ayaw man niyang isipin. Subalit mukhang may ibang kinakalantari. Eto, walad siya ng ibang maisip kung bakit ito umaalis. Alis ng kanilang bahay isang araw. May nasensinang kinausap ni Mang Pedring ang kanyang mga anak. Araw-araw bang umaalis ang nanay ninyo? Huwag kayong matakot. Missing? Sabihin na Mang Pedring. Nagkatinginan sina Joshua at Kamya. Magsabi kayo ng totoo sa akin. Hindi ako magagalit sa inyo. Araw-araw bang umaalis ang nanay ninyo? Alam ba ninyo kung saan siya nagpupunta? Ang tatay sabi ni nanay, huwag na huwag naming sasabihin sa inyo. Kasi baka magalit po kayo, nahihintakutang, sabi ni Kamya. Kamya, huwag kang mag-alala. Hindi naman kayo masasaktan ng nanay ninyo. May itinatago ba siya sa akin na kailangan kong malaman? Huwag mo na silang takutin, Pedring. Amin na ako sa iyo na patingin ang tatlo sa dumating na si Aling Malia. Ano ba ang dapat kong malaman? TM Bagang, na sabi ni Mang Pedring. Totoo na araw-araw akong lumalabas. Araw-araw akong umaalis, may pinupuntahan ako. Pedring, saan ka pumupunta? Hindi ka na nahiya sa mga anak mo, galit na sabi ni Mang Pedring. Bakit hindi naman kaiyak-kahiya? Ang ginagawa ko, nakakunot ang noong sangsala ni Aling Malia. Kung ganun, anong ibig mong sabihin? Aberray, hinalungkat si Aling Malia sa kanyang bag. May kinuha iniabot sa kanya. Tiningnan ito ni Mang Pedring. Ay, nagtatrabaho ako sa ating barangay hall bilang staff. Alam kong ayaw mo na akong pagtrabahuhin. Pero hindi ko matitiis na wala akong gawin at tulungan ka na. Alam kong nahihirapan ka sa pagtatrabaho at maliit ang kinikita mo. Naiiyak na pagtatapat ni Aling Malia. Hindi mo naman kailangang gawin yan. Mahal, naiiyak na sabi ni Mang Pedring. Ako ang padre de pamilya. Kailangan ako ang nagbabanat ng buto sa atin. Mahal, payagan mo na ako. Alam ko na kaya sama ang tiyan mo dahil nalilipasan ka ng gutom para makatipid ka bilang misis mo. Hayaan mo akong tulungan ka para sa ating mga anak. Sa halip na magalit, ay nilalapitan ni Mang Pedring ang misis na pinaghinala. Ang nangangaliwa at niyakap ito. Pinupog din niya ito ng halik. Hindi naman pala siya niloloko ng kanyang misis. Bagkus tinutulungan pa siya nito na maitaguyod ang kanilang pamilya. Simula noon ay naging mas bukas na ang mag-awa sa instant isan. At binayagan na rin ni Mang Pedring na magbanat ng buto. Un Francis, part sa ikon lang sumiyan. Dito na nagtatapos ang ating kwento.
Kaya kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pa ang hinahantay mo? Subscribe mo na iyan at huwag mo na rin kalimutang pindutin ang bell upang maging updated ka sa mga video na ina-upload namin. At pakishare na rin ang video. Salamat at magandang araw sa'yo!